Gusto ko lang ipapakita sa inyo guys itong device na ito na tinatawag na K-switch or K-card switch. Ito ay madalas ginagamit sa hotel. Ito yung ginagamit nila na bilang isang switch sa mga ilaw sa hotel. Kasama na rin yung aircon. Ang paggamit nito guys ay ilagay lang natin tong card dito tapos mag-a-activate na itong device na ito. Kung makikita natin dito sa likod guys, mayroon siyang load, line at saka neutral, no? Ibig sabihin, itong line natin at saka neutral, dito natin ikabit ang line 1 at saka line 2, no? Tapos itong load naman papunta sa contactor. Gumamit tayo ng contactor para sa ating load. Pero pwede na rin ito hindi gamitan ng contactor. Kasi ang ampacity niya ay 40 ampere. Tapos mayroon din siyang 175 volts at saka 220 volts, no, kung makikita natin. Tapos yung sa load niya, ang load running niya, mayroon siyang 40 ampere. So kaya niya hanggang 40 ampere, no, ang kanyang ampacity. Ngayon guys, ito yung diagram niya, kung makikita natin, no, how to use K-switch. Itong K-switch kung paano natin gagamitin. Ito yung line 1 natin, line 2, line 1, line 2, papunta sa CB natin, no, circuit breaker natin. Tapos sa load side naman sa circuit breaker, ikabit natin dito, no. Kung makikita natin, dito sa line, ang isa, tapos sa neutral naman ang isa, no. Tapos ngayon, ang pagkabit naman sa contactor, galing sa load, papunta sa A2 ng contactor, tapos yung neutral naman, papunta naman sa A1 ng contactor. Tapos dito naman sa contactor guys, ikabit naman natin tong ilaw, no? Ito yung ilaw natin. Ngayon, ikabit natin dito sa contact ng contactor, no? Tapos ngayon, mayroon siyang power, no, sa line at saka sa neutral. Pag mag-activate kasi itong contactor natin, mag-close ang contact nito, iilaw ang ilaw natin. Tapos ito siya guys, mayroon itong delay na 20 seconds bago mag-off yung ilaw natin. Kung makikita nyo dyan sa drawing guys, yun kung paano natin gagamitin ang ating K-card switch, kung makikita nyo sa drawing. Ganun ang paggamit niya. Madalas ito ginagamit sa mga ilaw sa hotel, kasama na rin yung aircon. Tapos ngayon, gumamit tayo ng contactor, no, para sa ating ilaw. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano to wawiringan. Ito kasi siya guys, na-order ko to sa online. So ngayon, ang una nating wawiringan, galing dito, papunta ngayon sa neutral, no? Galing dito, papunta sa neutral natin. Ilagay muna natin dito sa neutral, no? Galing sa circuit breaker, papunta sa neutral. Ilagay natin to guys. Tapos ilagay natin sa neutral. Sundan lang natin yung diagram para hindi tayo magkakamali. Ito kasi yung neutral dito, kung makikita natin. Ilagay natin dito. Tapos higpitan din natin guys, no. Tapos naman, ang kasunod naman yan, galing naman dito sa circuit breaker, no. Papunta naman sa L, dito sa line, no. Galing dito, papunta naman ngayon dito, no. Tapos ito naman, ilagay natin dito, no. Kumbaga, ito siya ngayon, papunta dito sa L. Ibig sabihin sa line, no. Ilagay natin dito sa L. Tapos higpitan din natin, no. Higpitan natin. Ang kasunod naman yan, sa load naman, no. Load naman, papunta sa A2 ng contactor natin. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito, no. Sundan lang natin yung diagram, guys. Ito kasi yung K-switch natin, no. Ito na siya. So, sundan lang natin yung diagram para hindi tayo malito. So, ibig sabihin, galing dito sa load, papunta sa A2, no. Galing dito, papunta ngayon dito. Ilagay natin dito, guys. Tapos, ilagay natin to sa A2, no. Kung makikita natin sa A2. Ilagay natin to sa A2.
Lagay natin dito. Ito kasi siya guys, pwede rin to irekta natin, i-direct natin dito, hindi tayo gagamit ng contactor. Pero dapat ang load natin hanggang ang maximum niya ay 40 ampere lang. Dapat 40 ampere lang ang kaya niyang makarry na load. Ang kasunod naman yan, sa neutral naman, papunta ngayon sa sa A1. So pwede rin natin ilagay dito sa circuit breaker, no, ang neutral. So bali ang neutral natin ay ito. Ito yung neutral natin, no. Bali ang neutral, ilagay na kaagad natin dito. Ang neutral kasi natin, ito yung neutral natin, no. Bali ito yung wire niya. Pwede natin ilagay dito, pwede rin dito kasi pareho lang naman, no. Ito kasi yung sa neutral natin. So ito yung neutral niya. So dito na lang natin ikabit sa neutral. Tapos ito siya guys, ilagay natin to sa A1 ng magnetic contactor natin. So ilagay natin dito. Tanggalin muna natin to guys, ang card. Tanggalin muna natin to. Ang kasunod naman yan guys, maglagay naman tayo dito, no, sa circuit breaker natin. Papunta ngayon sa contact. L ay line, papunta ngayon sa contact. Ibig sabihin galing dito, papunta ngayon dito, no, para sa ating ilaw. Para sa ating ilaw ito guys. Dapat nakapatay yung circuit breaker natin, no. Tapos ilagay natin to dito sa taas. Ito siya guys, demonstration lang naman. Nilagyan ko lang ng maliit na wire. Dito naman sa line 2, dito na lang natin ilagay sa neutral. Itong neutral natin, ganun din, no? Dito naman sa kabila, sa line 2. Ibig sabihin, galing dito, papunta naman ngayon dito, no? Kung makikita natin, no? Tapos dito natin ikabit. Ito namang sa ilaw natin, ang line 1 ng ilaw, ikabit natin dito, no? Dito natin ikabit. Higpitan natin. Tapos ito namang isa, ikabit din natin dito, no? So ganun lang kadali ang pagkabit ng ating K-switch natin na madalas na ginagamit ito sa hotel. Tapos ito yung card niya. Ngayon, pag i-on natin to guys, hindi mo na iilaw ang ilaw natin. Pag i-insert natin tong card, saka iilaw ang ilaw natin guys. Kasi bali ito kasi ang nagbibigay ng triggering sa switch nito para iilaw ang ilaw natin. Try natin i-on. Pag i-on natin to guys, hindi siya muna iilaw, no? Pero nagkakaroon siya ng light dito sa ating K-switch, no? Kung makikita natin. Ngayon, pag ilagay natin to guys, gagana ngayon ang contactor, iilaw naman ito. I-try natin. Ayan. So, gumana ngayon ang ilaw natin. Ngayon guys, pag bunutin natin tong switch, hindi kaagad siya mamamatay dahil mayroon siyang delay na 20 seconds bago siya mamamatay. Try natin bunutin. Counting tayo ng 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17 seconds guys, namamatay na siya. Hindi pala 20 seconds. So 17 seconds or 18 seconds, ipagpalagay na lang natin 20 seconds, mamamatay ang ilaw natin. Kasi ito siya, mayroon siyang delay. I-delay muna niya, sa kanya i-off. Ganon ang function ng K-switch natin. Pag ilagay natin to ulit, iilaw ulit ang ilaw natin, gagana ang contactor natin. Try natin ilagay ulit. Ayan.
Gumana ang contactor natin guys, no? Ito kasing card ang nagbibigay ng trigger sa device na ito para mag-activate ang contactor natin at iilaw yung ilaw natin. Ngayon, pagtanggalin natin guys, gaya ng sinasabi ko, mayroon siyang delay, no? Magdi-delay siya ng 17 seconds or 18 seconds bago mamamatay ang ilaw natin, bago mamamatay ang contactor natin. Kung itry natin guys, bunutin, hindi ka agad siya mamamatay, no? Kakaunting ka muna ng ilang seconds bago siya mamamatay. Ganun ang function niya guys. Basta mga 17 seconds kung mag-count ka, saka siya mamamatay. Kung makikita natin, no? Ganun. Hindi ka agad siya mamamatay. Ayan, namamatay siya. After 17 seconds, mag-o-open kasi ito guys, mamamatay ang ilaw natin. Kasi may power kasi dito kung makikita natin, no? So, ganun kung paano magkabit ng K-switch natin na madalas na ginagamit ito sa hotel. Ngayon, itry natin ulit. Lagay natin. Ayan, gumana ang contactor natin. Nag-close ang contact. Umilaw naman itong ilaw natin, no? Nag-close kasi ang contact niyan. Bali, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Umilaw ang ilaw natin. Pagtanggalin natin, guys, 17 seconds muna bago ma-off ang ilaw dahil mayroon siyang delay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O yan, 17 lang, namamatay na siya. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.